Hello, good day. Today is May 3, 2024. Instructional material for House-to-House Evangelism, SLC. Ang teksto po natin ay sa Luke chapter 7, verses 19 to 35. At bago natin simulan ang pag-aaral sa salita ng Diyos, hinihiling ko po na tayong lahat ay manalangin. Ama, nagpapasalamat po kami sa sandaling ito na kami makakapag-aral ng iyong mga salita. Panginoon, anuman pong karumihan ng iyong nakikita, kami linisin ng maging karapat-dapat sa pag-aaral ng iyong mga salita. Salamat sa sandaling ito dahil matututo po kami at magagamit ang pag-aaral na ito upang maituro sa iba. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita at nawa sa aming pagtuturo ng bahagi ng kasulatang ito, meron pong mga kaluluwa na mapapagpala at lalago ang kanilang buhay spiritual. Ang pangunguna at pagtuturo ng banal na espiritu ang siya pong aming inihiling. Dahil ito pong lahat ay hiling namin sa mo at panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa atin pong evangelism, meron na tayong nakita sa mga Sabadong nagdaan at mga araw na kung saan nagturo tayo ng series of lessons na kung saan makikita na natin ang mga paglago ng binhi ng salita na ating naihasik sa bawat puso ng mga pinupuntahan po natin. At sa pagkakataong ito, nais nating ipagpatuloy ang pag-aaral sa Kapitulo 7 ng Aklat ng San Lucas. At dito nga po makikita natin ang mga bahagi ng kasulatan na magpapakita ng messenger, isang sugo na ipinadala ng Diyos bago ang Panginoong Jesucristo. At dito natin makikita kung papaanong ang mensahero, si John Baptist, ay nagtawag ng kanya mga disipulo din naman upang utusan at tumungo sa ating Panginoong Jesucristo. At sa verse 19, ang question po nila, art thou he that should come, or look we for another? Ang mga disipulo ni Juan na kanyang isinugo ay magtatanong, ikaw nga ba ang darating o maghahanap kami ng iba? Isang katanungang makikita po nating naghahanap ng tugon, katiyakan na ang Panginoong Jesucristo ba itong darating o hinihintay na Mesyas na darating. Dahil sa banal na kasulatan, nakasulat po, ipapadala niya ang kanyang mensahero. Sa Malakay 3:1, mababasa natin yan, na merong isusugo ang Diyos na mensahero, bubuksan ang daan ng Panginoon. Ang mga bundok ay papatag, kung merong hukay, ito'y tatabunan para yung daan ng Mesyas ay may prepare ng forerunner na ito. At ito po si John Baptist. Mapapansin ninyo na ang Panginoong Jesucristo dito sa account na ito, una, tinawag siya sa kanyang pangalan, John. At nang sabihin na niya na siya ay dakilang higit pa sa mga propeta, ang tawag po niya ay John the Baptist. Ano? Kung makikita po ninyo na napakahalaga ng pangalang ito, at meron po mga grupo ng denominasyon na tumatawag sa kanila na the Baptist, mga Baptist. Ano? At kung ating pag-aaralan ang banal na kasulatan, itong mga disipulo ni Juan, maging si Juan, ay nagtatanong kung ito bang kanilang nakikita at kanilang naririnig na balita, siya na nga ba ang Mesyas? At dito po natin makikita na ang Panginoong Jesucristo ay nagsabi sa mga disipulo niya
ng ganito. Yung inyong nakita at inyong narinig ay dapat nang magpatunay na ang kanilang hinihintay ay dumating na nga. Ngunit tignan po ninyo ang sinabi ng Panginoong Jesucristo mula sa verse 22 hanggang verse 28, makikita po ninyo ang pagtugon ng Panginoong Jesucristo. Sabi niya, ang mga bulag ay nakakakita, ang mga lumpo ay nakakalakad, ang mga ketongin ay lumilinis at gumagaling, ang mga bingi ay nakakarinig, at ang mga namatay ay naibabangon na muli. Sila ay nabubuhay na muli. At ang ebanghelyo ay naipapangaral sa mga mahirap. Napakaganda po ang pagtugon ng Panginoong Jesucristo. Narinig ninyo, nakita ninyo, ito yung patunay na ang Mesiyas ay dumating na. Dahil po ang mga Hudyo ay hindi maniniwala kung walang tanda, walang makikita muna. Para bang to see is to believe sa kanila. Dahil nga ang bansang Israel nang ilabas ng Panginoon sa pagkaalipin, meron po mga tanda, meron mga senyales, meron mga mirakulo na kung saan inilabas ang bayang Israel sa pagkaalipin sa Ehipto. At ito po'y ginawa ng kanilang tagapagligtas noon sa pagiging alipin, walang iba kundi si Moses. Kaya nga po, ang bansang ito, ang bayang ito ay nakakilala o para bang tinawag ng Diyos sa pamamagitan ng mga palatandaan, mga signs and wonders. At makikita po ninyo sa bahagi ng kasulatan ang mga bulag ay nakakakita. So po, ang karamdaman ay gumagaling, ang mga patay ay nabuhay. Kagaya nga po ng discussion natin last week, yung widow sa Nain, ibinigay ng Panginoon Jesucristo na buhay ang kanyang anak na lalaki sa babaeng balo. Kaya nga, ang sagot ng Panginoon sa kanila, ito yung inyong mga nakita, ito ang inyong mga narinig, at sabihin ninyo, ang ebanghelyo ay naipangaral sa mga mahihirap. Napakagandang mga pananalita. Ano po? Ang ebanghelyo ay hindi lamang para sa mga mayayaman, hindi lamang yung may kaya sa buhay, kundi ang Panginoon ay hinanap niya yung mahirap parang ebanghelyo ay kanilang marinig. At tignan po ninyo sa verse 23, ang sabi po ng Biblia, at babasahin ko, and blessed is he whosoever shall not be offended in me. Tignan po ninyo, no? Napakaganda. Pinagpala yung tao na hindi nagkakaroon ng alinlangan sa kanya. Maaaring nag-alinlangan si John the Baptist. Mag-aaring nag-aalinlangan yung mga disipulo. Ngunit ang sabi ng Panginoong Jesucristo, mas pinagpala yung hindi nag-aalinlangan patungkol sa Panginoong Jesucristo. Alam ko po kayo ay hindi nagkaroon ng kahit kontimang pag-aalinlangan nang may pahayag sa inyo ang Ebanghelyo, inyong kinilala ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Pinaniwalaan at sinampalatayanan na si Kristo ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Ay pako siya sa krus. Ang kanyang dugo ay nabuhos. Siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw. Siya muling nabuhay at babalik na muli. Yan ang sinabi ng banal na kasulatan. Kapag hindi po tayo nag-aalinlangan sa katotohanan ito at meron tayong sapat na pananampalataya, ang kaligtasan ay hindi lang malapit sa inyong puso, hindi lang malapit sa inyong mga pandinig, kundi ang kaligtasan ay makakamtan ng isang individual na merong pananampalataya sa natapos na ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Marahil si John the Baptist ay nag-alinlangan
Marahil lang po siya nag-alinlangan dahil nagsugo pa siya ng kanyang mga alagad upang alamin na siya na nga ba ang hinihintay. Kaya nga ang proof ay yung mga signs na merong mga bulag na nakakita, merong binging nakakarinig, merong lumpong nakakalakad at merong patay na nabuhay na muli. At kung maghahanap ka pa ng ano pa mang palatandaan, sapat na yon na magpapatunay na si Kristo, si Jesus ay ang Kristo na hinihintay na po nila. Kaya nga, paglisan itong mga alagad na tinuturuan ni Juan Bautista, ang Panginoong Jesucristo ay nagsalita sa karamihan. At ano po ang kanyang sinabi? Ang sabi niya na si Juan ay isang propeta nga po. Kaya lang, sa pagtatanong ng Panginoong Jesucristo upang mapagtanto ng bawat nakikinig kung sino nga ba ang kanilang pinuntahan. Ang sabi po ng banal na kasulatan at ang Panginoong Jesucristo mismo ang nagsasalita po dito, "What went ye out into the wilderness for to see? A reed shaken with the wind? But what went ye out to see? A man clothed in soft raiment? Behold, they which are gorgeously apparelled and live gorgeously apparelled and live delicately are in king's courts. But what went ye out to see? A prophet? Yeah, I say unto you, and much more than a prophet. This is he of whom it is written, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee. For I say unto you, among those that are born of women, there is not a greater prophet than John the Baptist. But he that is least in the kingdom of God is greater than he." Alam po ninyo, napakaganda ng sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga pagtatanong, ano ba, nang kayo lumabas? Ano bang hinahanap ninyo? Para bang tambo na inihipan ng hangin at nagwawagayway dyan? Ano ang inyong pinuntahan? Isang lalaking nakasuot ng malambot na kasautan? Ito'y nakatira sa palasyo. Kung alam po ninyo, si John the Baptist bilang mensaherong ipinadala ng Panginoon, ang kanyang kasuotan ay sackcloth. At ang kanyang pagkain ay locust and wild honey. Yun ang makikitang tagapangaral. At alam po ninyo, hindi marangya ang kanyang kasuotan. Hindi masasarap ang kanyang mga kinakain. Marahil siya ay nag-aayuno, siya ay nananalangin, dahil nga bilang mensahero ng Panginoon, makikita sa kanyang pangaral na tinatawag ang bayang Israel para magsisi. Makilala nila ang kanilang Mesiyas. At siya ay nagbabautismo sa tubig. Dinadala niya sa ilog Jordan at kanyang binabautismuhan. At ang sinabi ng Panginoong Jesucristo, higit pa sa propeta ang kanilang narinig at nakita doon sa ilang. Dahil sa mga isinilang sa mga babae, wala nang higit na dakila pa kaysa sa propetang si Juan. At alam po ninyo, may kadugtong ang bahagi ng kasulatan na napakaganda. But he that is least in the kingdom of God is greater than he. Kapag ang kaharian ng Diyos ay atin na pong nasumpungan, at kung nakikita natin na tayo'y nandoon sa ibaba, tayo'y maliit, ang sabi po ng Panginoong Jesucristo, mas higit sila kay Juan Bautista. Paano po natin masasabi na magiging higit sa mga ngaral na ito, sa mensaherong ito na tinawag ahead kay Jesus Christ? Alam po ninyo, sa kanyang kasuotan, sa kanyang kinakain, makikita natin yung
unselfish devotion dun sa calling na ibinigay ng Diyos sa kanya. At sa pagkakataong ito, makikita natin kung tayo ay makakilala sa Panginoong Jesucristo, no? Mas dakila ang taong papasok sa kaharian ng Diyos. Dahil nga po ang Mesyas ay ibibigay na niya ang kanyang sarili. Ibibigay niya ang sakripisyo dun sa krus ng Kalbaryo. Minahal po tayo ng lubos ng Panginoon. At kung tayo magtitiwala sa natapos na ginawa niya dun sa krus ng Kalbaryo, ang buhay na walang hanggan ay makakamit ng isang tao. Hindi po dahil sa siya mabait, hindi dahil siya nagsakripisyo, hindi dahil siya mabuti, kung hindi doon sa tamang pananampalataya, doon sa natapos na gawa ng Panginoong Jesucristo. At ang buong pananampalataya, ang pagtitiwala ng kasalanang nasa atin ay inangkin ni Kristo at kanyang dinala doon sa krus ng Kalbaryo para makamta natin ang paglilinis at kapatawaran. Hindi sa mabuting gawa, hindi dahil sa ating magagawang napakaganda, hindi po dahil sa ating talino, hindi dahil sa ating relihiyon, hindi dahil sa ating mabuting gawa, kundi dahil sa natapos na gawa ni Kristo. Siya nagsakripisyo, siya namatay, inilibing at muling nabuhay ayon sa banal na kasulatan. Ito yung pinapaabot ng Panginoon. At alam po ninyo, yung mga publikano at mga makasalanan ay binigyan ng luwalhati ang Panginoon. Sila ay nagpasalamat dahil yun ay ginawa ng tagapagligtas. Ngunit alam po ninyo, itong publikano at ang mga makasalanan sumunod sa bautismo ni Juan. At itong mga pariseo at mga lawyers, yung may alam sa batas, they reject the counsel of God. Rineject po nila. Ayaw nilang magpabautismo. Ayaw nilang sumunod. Kahit mo po matatalim na mga pangangaral na ang ginawa ni Juan, alam po ninyo, pinatigas nila ang kanilang puso at hindi nila kinilala itong messenger na ito na pinadala ng Diyos. Sa ating pong kapanahunan, merong mga kapatid na tumutungo sa inyo mga tahanan upang ipangaral ang Ebanghelyo. Kanilang hangarin, kayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At nang inyong tanggapin ang Panginoong Jesucristo, hindi dahil sa inyong mabuting gawa, hindi po dahil sa inyong relihiyon, kundi dahil sa inyong ginawang relasyon kay Kristo. Nagkaroon kayo ng ugnayan dun sa magbibigay ng buhay na walang hanggan. Inyong nakamtan ito at sinimula nang nabago ang inyong pagkatao at kayo rin ay gagamitin ng Diyos upang ipangaral ang Ebanghelyo. At ito pong sinabi ng banal na kasulatan, yung least in the kingdom of God is greater than John. Matutupad po natin itong pangangaral ng Ebanghelyo ayon sa 1 Corinthians 15, 1-4, na ang Panginoong Jesucristo ay namatay, inilibing at muling nabuhay ayon sa banal na kasulatan. Papangaral po natin ito. Kung sino mang kikilala, tatanggap sa Panginoong Jesucristo, magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. At sa susunod na Sabado ay pag-aaralan po natin yung babae na kung saan biniyak niya ang kanyang alabastro. Ito yung huling pag-aaral natin para doon sa ating house-to-house evangelism, pang-12 pag-aaral po o lessons ang ating tinalakay. At sa pagkataong ito, makikita natin na ang binhi ng salita ng Diyos na naitanim ay nagsisimula ng lumago. Magandang araw po sa inyong lahat. At muli po, ito ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor Ray Paras. Manalangin po tayo. Ama, nagpapasalamat po kami sa mga salita mo at magagamit namin ito upang maituro sa iba. At habang itinuturo namin ang mga salita, Panginoon, pagkalooban kami ng kapangyarihan at nang sa ganon, mangusap sa pangangailangan ng individual ang banal na espiritu at nang sa ganon,
siya'y lumago sa kanyang pananampalataya. Ito mong lahat ay hiling namin sa mo dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa susunod na lesson po, the alabaster box. Ito po ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor Ray Paras na nagsasabing, O Panginoon, bumalik na po kayong mabilis. Amen.